Napakabuti niyo po sa Lipa Evangelical Church sa loob po ng 105, Panginoon, na iyo pong binigay sa amin. Napakabuti niyo po. At pinatunayan niyo po sa umaga pong ito na napakadakila niyo po sa amin pong mga buhay, Panginoon. Yes, Jesus.
tayo po lahat ay tumungo. Tunay, Panginoon, na napakabuti niyo po sa amin po mga buhay. Salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa revelation, Panginoon, sa pamamagitan po ng awit. Tunay, Panginoon, nakarapat dapat ka, Panginoon, sambahin. Wala po kaming ibang masabi kundi pasasalamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, ng marami. Sa umaga pong ito, patuloy ka po naming pupurihin. Patuloy ka po naming sasambahin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samo at panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Malakas po nating palakpakan muli ang atin pong Panginoon po. Sige po, isa pa po, malakas na palakpakan po para sa atin pong Panginoon. Yes. Ngayon po, sabay-sabay po nating banggitin ang atin pong LEC Vision at ang atin pong LEC Mission. Unahin po natin, LEC Vision. Ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Tayo pong lahat ay maaari na pong magsiupo. Ating sisindihan ang unang kandila ng pagdatal bilang pagsisimula ng pagdiriwang ng pagdatal. Ibinubukas natin ang lahat ng madidilim na bahagi ng ating mga buhay at alaala tungo sa nagpapagaling na liwanag ni Kristo. Ipakita mo po sa amin ang mapanglikhang kapangyarihan ng pag-asa. Ihanda mo po ang aming mga puso na mabago ng iyong espiritu upang makalakad kami sa liwanag ni Kristo. Sa Isaiah chapter 1 verses 18 to 20. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh, ang sandali pong ito ay panahon ng ating pagsisisi. Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad ng ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa kakatuparan sa magitan ni Kristo. Sumatin po ang kapayapaan at kagalakan ng pagkapatawad ng Diyos. Thank you.
tayo po ay makakarinig ng ilang mga pagbati sa bahaging ito ng ating pananambahan. At sa bahagi pong ito ay nais kong ating i-recognize ang magbibigay po ng mensahe mula sa Diyos sa araw na ito. Siya po ay walang iba kundi si Bishop Arturo R. Asi. Siya po ay ang kasalukuyang bishop ng South Luzon Jurisdictional Area ng United Church of Christ in the Philippines. Ang kanyang pong asawa ay isa ring pastor, si Reverend Starlife Asi, at siya po ngayon ay naglilingkod sa Kolehiyo de Batangas. Sila po ay mayroong 3 anak na napag-alaman ko po na puro mga dalaga at binata pa. Tama po ba, Pastor? Kasama po niya ang 2 niyang anak ngayong umaga, si Arthur Israel. Tayo ka nga. Siya po ay Aris, tama po ba? Siya po ay maliit pang bata na nagtatatakbo dito. Palakpakan po natin. Palagay ko ang kasama niya si Aniway. Tama ba ako? Si Aniway. Isa siyang pong tatrabaho sa Makati. Tama ba? At isa pong kagalakan na ang kanya pong isang anak ay isa ring pastor, si Pastor Amihan Asi, na kasalukuyan po ay graduating student ng Master of Divinity sa Silliman University. Ang ating pong panauhin ay nagtapos ng Bachelor's of Theology sa Union Theological Seminary noong 1979. Siya po ay naglingkod bilang isang pastor sa iba't ibang mga local churches sa Quezon, sa Batangas at Laguna. Ganon din po, siya ay 3 beses na naging conference minister ng Southern Tagalog Conference at naging ordained pastor po siya back in 1979 sa Lucena, McGill, UCCP. Doon pong May 2010, siya po ay na-install na bishop ng United Church of Christ in the Philippines at siya po ay manunungkulan bilang bishop hanggang sa 2014 at siya po ay naka-assign sa South Luzon Jurisdictional Area. Ang kanya pong home church ay hindi malayo sa atin, ang UCCP Batangas City. No, siya po ay ipinanganak at nabiyayaan po tayo na magdadala po siya ng mensahe ng Diyos sa ating 105th anniversary at tayo po ay nagagalak na i-welcome si Bishop Arthur Asi. Magandang umaga po mga kapatid. Sa ika-105 taon ng Lipa Evangelical Church, marapat sabihin natin sabay-sabay, purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon! Sa ngalan ng United Church of Christ in the Philippines, na ako po ang sa ngayon ay isa sa mga obispo ng ating iglesia, na itinalaga ng ating iglesia dito sa South Luzon Jurisdictional Area. Sa ngalan ng General Secretary natin, ang pangalan ay si Bishop Ruel Norman Marigsa. Sa ngalan din po ng South Luzon Jurisdiction, na binubuo ito ng 8 komperensya. At isa na dito ang komperensya na kung saan ay namamahala sa atin ang KTKK. At sa ngalan ng humigit kumulang ay 500 na iglesia lokal at kongregasyon ng ating jurisdiksyon, bumabati ang ating iglesia sa kapatiran ng Lipa Evangelical Church sa kanyang pagsapit sa ika-105 taon ng kanyang kaarawan. Alam nyo, pagka hindi pa ito sermon, ha? Ito greetings pa lamang. Kapag ang tao ay umiidad, ay karaniwan humihina. No? Kapag ang ating namang katawan ay mayroong limitasyon. Pero, kapag ang iglesia, baliktad, kapag ang iglesia ay umiidad, ito po ay katunayan na ang iglesia ay lumalakas at tunay na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Bakit?
O palakpakan ulit natin ang Lipa Evangelical Church. Bakit? Kasi, piruin ninyo, 105 taon na ang dami ng pamilya na nasa sa ilalim ng Lipa Evangelical Church ay nagawa ng kapatiran ang magpatuloy at yumabong at umigtig ang pagkakaisa. Mahirap itong gawin. Mahirap itong gawin. Kaya bawat taon is a victory. Kaya maganda yung mensahe ng ating mga kabataan. No? Victorious talaga itong Lipa Evangelical Church. Kasi 105 na ang edad. At sana, yung mga sumusunod na mga henerasyon, tatandaan nyo ito. Huwag ninyong sasayangin ang mga taon, ang mga panahon, mga talento na ibinigay ng mga ninuno ng ating iglesia. At huwag niyong kakalimutan, ito'y dahilan sa matibay na pananalig sa Diyos. Purihin ng Panginoon, pagpalain ng Diyos ang Lipa Evangelical Church. Good morning. Isang mapagpalang umaga po. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Alam nyo, napakabuti talaga ng Diyos. Ano po? Hindi nagkataon na ang bawat isa sa atin ay naririto, kundi dinala niya kayo. Dinala kayo ng Diyos sa lugar na ito upang maging kabahagi ng 105th anniversary ng Lipa Evangelical Church. Sabi ko nga nung nakaraan, ang 105th anniversary hindi na muling mauulit. Ngayon lang ito. Di na natin ito pwedeng balikan, di na pwedeng ulitin. Mapalad ako, ikaw, tayong lahat, dahil kabahagi tayo ng ginagawang kasaysayan ng Panginoon sa iglesyang ito. Amen? Sa loob ng isang taon, nasaksihan natin kung paano kumilos ang Diyos sa buong iglesia. Kung paano niya tayo dinig sa ating mga panalangin. Kung paano niya tayo sinamahan sa lahat ng gawain. Last Thursday, as part of this celebration, inilaunch ang book, A Cloud of Witnesses, na sinulat ng ating butihing ama ng iglesia, si Pastor Mike de Guzman. Muli palakpakan natin si Pastor Mike. Narito po sa isang tabi. Salamat pong muli, Pastor Mike, sa pagsulat ng kasaysayan, Cloud of Witnesses. At sa nais pong magkaroon ng kopyang ito, ng librong ito, meron po kaming booth doon sa harapan, sa may hayin mamaya. Pwede po kayong bumili para magkaroon kayo ng kopya. Nagkakahalaga po ito ng $299. Last year po, ginanap ang 104th anniversary doon sa bandang unahan ng ating lugar na ito, sa lugar ng school na to. Binigyan tayo ng Diyos ng di mainit, kundi masarap na panahon. Ngayon, naririto na po tayo sa mas malaki at mas magandang lugar na kung saan hindi na natin kailangang bumayad pa ng venue na pagdarasausan ng ating gawain. Alam niyo po, ang plano talaga, doon sa Cultural Center, magse-celebrate tayo ng ating 105th anniversary. Ngunit sa hindi inaasahang bagay, ang nais nila, ipagamit sa atin kung walang ibang gagamit. Nakakalungkot, di ba? Meaning kahit naka-reserve tayo, kung may kumuhang iba, doon pa rin ibibigay. Wala tayong magagawa. Pero pinagpala tayo ng Panginoon, meron tayong ganitong lugar. Di ba? Alam niyo po, naalala ko yung sinabi ni Kuya Willie noong nakaraang taon, nung siya pa ang chairman. Ang sabi niya, ipinrovide na ng Diyos ang lahat na ito para sa ating gawain. 104 years na ang nakaraan. Noon pa man, na i-provide na ng Panginoon, tinatamasa na lang natin ngayon ang pagpapalang ipinagkaloob na sa atin noon pa. Sa loob din po ng taong ito, nasaksihan natin ang kanyang kabutihan na pinapagindapat niya tayo na mamunga sa pamamagitan ng outreaches, sa groups. Marami po dito ay bunga na ng cell groups. Mayroon na po tayong 60 cell leaders na nag-handle ng kanya-kanyang cell groups. Magsabi nga ng amen ang lahat ng miyembro ng cell group. Amen! Pinagpala po tayo mga kapatid. Sa iglesyang ito ay patuloy na naguhubog ng mga leaders. Nagbabawas na po tayo ng members. Ginagawa na po nating leaders. Amen?
leaders, ng mga disciples. Na yun naman talaga ang nais ng Panginoon, na tayo ay mamunga, yung bunga na tumatagal, naglalast. Ang CYF nagkaroon ng youth service na later on, naging regenerate. Twice a month po silang nagtitipon, nag-aawitan, nagpupuri sa Panginoon. Ang CWA ngayon, meron ng lamp, living a meaningful purpose. Diba? Ang UCM, sumasayaw na ngayon. Amen? At ang latest, ang campus ministry na umpisahan na. Marami nang nagbago. Marami na rin tayo nakasama sa mga gawain ng KTKK sa G12 na ngayon ay tinatawag nating STEP. Na naging channel of transformation ng mga iglesia. Na ang iglesyang ito ay ginagamit na ng Diyos upang maka-impluwensya ng mga kapatiran. Hindi lamang sa loob ng iglesyang ito, kundi sa iba pang iglesia lokal ng KTKK. Ang KTKK Encounter Team po ay nagbuhat sa iglesyang ito. At iginagagalak po, ko pong ipaalam sa inyo na ito ay kinabibilangan ng mga kabataan, ng mga hindi pa katandaan, na nag-undergo ng process ng Panginoon. Naniniwala po tayo na ang iglesyang ito ay malinaw na patungo sa iisang layunin, sa pangitain na kung saan ang Diyos ang nagbigay sa atin to win souls and make disciples. Amen? Naka 5 batch na po ang encounter team na ito. Ngayon, may sarili na tayong outdoor sound system. Hindi natin ginalaw yung sound system doon. May bago tayong sound system na nandoon ngayon. Di ba? Hindi na natin kailangan rumenta, pinrovide ng Panginoon ang ating pangangailangan. Nadala na rin po natin yan sa mga encounter. Noong Huwebes, bumili tayo ng LED spotlights. Di ba? Kaya mas gwapo na ako ngayon sa tingin nyo dahil yung spotlight na yon talagang inilaan natin, inihabol para sa pagkataong ito. Rumaragas ang pagpapala, di po ba? Muli, damhin natin ang kasiglahan ng araw na ito. Ang pag-ibig at init ng pagtanggap ng konsilyo ng Lipa Evangelical Church ay sumainyong lahat. Lahat po ng papuri at palangal ay sa Diyos lamang. Muli, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikiisa ninyo. Magandang umaga po. Nabanggit na ho lahat, mga kapatid, ng ating chairman ang mga pagbati. Ganito na lang ho ang gagawin natin. Lingunin na ho natin yung ating mga katabi. Sabihin ho natin, Happy Anniversary. Yan. Di po ba? Napakaganda. Parang hindi naman magkakakilala yung nasa likod. Yung nasa likod naman, lingunin yung katabi. Sabihin ay, Happy Anniversary po. Yan. Yan ho ang napakaganda dyan. Hindi lang ho happy anniversary ang gusto kong ibati, sasamantalahin ko rin ho yung pagkakataong ito na pasalamatan yung mga kapatid na ginamit ng ating Panginoon upang magpagal. Alam niyo mga kapatid, yung mga lahat na yan na nakikita natin na parang wala nang kahirap-hirap na upuan, yung mga kapatiran nating mga kababaihan, kalalakihan, mga kabataan, hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, pagpalain sila ng Diyos. Sila na mga nagpagal. Yung ating yung Board of Deacons sa pangunguna ni kapatid na Debbie, congratulations for the job well done. Napakaganda po ng inyong ginawa, pati ho yung sa catering doon, napakaganda. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa nangyaring ito sa atin. Napakaraming tagumpay ang ginagawa ng Panginoon. At yung ating pagdiriwang ngayon mga kapatid ng 105th anniversary ng church, sabi nga ni Bishop kanina, palatandaan ang ating pag-unlad. Umuunlad tayo mga kapatid upang magamit din ng Diyos sa kanyang komunidad. Di po ba? Hindi tayo magkakasya na tayo lang nag-i-enjoy ng pagpapala, na hindi tayo nahahamon kung ano ang kalalagayan ng ating komunidad. Di po ba? Kaya tayo nagbubuo ng mga leaders to influence our society, to form a godly society. Ito yung aim, ito yung vision ng Lipa Evangelical Church. At sa pagdiriwang nating ito, mga kapatid, sana lagi nating sariwain yan. That we will influence our community
no? Sa pamamagitan ng buhay na ipinakikita natin sa kanila, sa pamamagitan ng pag-unlad natin sa ating pananampalataya. In fact, nasasabing maunlad tayo sa pananampalataya dahil lumulubog tayo sa community at nag-i-impluwensya tayo ng tao. Amen? Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan pa, happy anniversary po. Tayo po ay tumayong lahat. Ang pagbasa po ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa Lumang Tipan, Joel chapter 2, 28 to 29. At sa Bagong Tipan, Hebreo 12, chapter 12, verses 1 to 2. Ang pagbabatayan po ng mensahe sa araw na ito ay magmumula una sa Lumang Tipan, aklat ng Joel, Kabanata 2, talat ang 28 hanggang 29. At ito po ang sinasabi. Ang Espiritu ng Diyos ay ipinagkaloob. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makikita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyan, ibubuhos ko ang aking espiritu pati sa mga alipin, lalaki at babae. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Ito po ang mga salita ng Diyos. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po ang kapuluan.
ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa napakagandang mensahe na ibinahagi mo sa amin sa pamamagitan ng awit ng iyong koro. Sa pagpapala mo sa kanila ng tinig upang sa pamamagitan ng awit na aming maririnig, kami ay makapagbigay ng luwalhati at papuri sa iyo. O Diyos, sa iyo namin inihahandog ang awit na iyon. At ang mensahe nito, O Diyos, aming inaangkin at mimithing maging buhay. Magpapatuloy, O Diyos, ang aming pakikinig ng iyong mga salita, ng iyong banal na mensahe. Hindi lamang sa awit, kundi sa mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa ating choir, sa inyong maganda, makulay at makahulugan na pag-awit para sa pagdiriwang ng ating ika-105 taon ng ating iglesia. Ang aking pong dala na tema sa umagang ito ay ang tema ng ating Cloud of Witnesses. Kanina, katabi ko si Pastor, ay napag-alaman ko, batay doon sa impormasyon ng ating chairman, rinig ko, Cloud of Witnesses pala, hindi lang ito tema, kundi ito pala ang pamagat nung aklat na isinulat ng Pastor Mike. Kaya salamat ng marami, Pastor Mike, sa napakahalaga na contribution ninyo sa buhay ng Lipa Evangelical Church. Hindi ko pa nababasa ito at ako'y bibigyan niya ni Pastor. Iwan ko lang kung babayaran ko o hindi. Hindi ko pa nababasa, pero Cloud of Witnesses, ito ay kasaysayan ng 105, dahil tayo ngayon ay nasa 105, kasaysayan ng 105 taon ng Lipa Evangelical Church. Napakahalaga nito. Bakit? Lalo na ngayon, malayo na po ang agwat Biro nyo, 105. Napakahalaga na ito yung maisulat. At sa aking tingin, napakahalaga na ito ay mabasa. Lalo tigit ng mga mananampalataya ng grupo ng mananampalataya ngayon sa Lipa Evangelical Church. Kung sa aking pagtingin din, ito'y magandang mailagay sa mga Sunday School lesson, sa mga Bible study session, sa mga pagtitipon ng simbahan, para na sa ganoon, ma-orient ang bawat isa, ano ba yung naging buhay ng mga mananampalataya na nauna sa atin? Paano nila binuhay ang pagkakaisa ng iglesyang ito na ngayon ay sumapit sa 105 taon. Ano-ano ang mga kontribusyon ng bawat isa na doon ay naitala. Tiyak ko naitala ito ng ating Pastor Mike. Kaya kung mayroong pagkakataon doon sa bose, tingnan ninyo ang kagandahan nito at gamitin natin para sa mga pag-aaral ng ating iglesia. Katulad nung maganda rin yung vision, mission, goal. O vision, mission lang ano ba nabanggit kanina. Tayo din sa UCCP, meron din tayong vision, mission, goal. Pero ang maganda kanina, binibigkas ng sabayan yung vision ng Lipa Evangelical Church at saka yung mission. Sa ulado na ba ninyo? Dapat sa ulado natin ito, ma-internalize natin ito.
Bakit? Sapagkat ito ay punong-puno ng buhay na pananampalataya ng mga kapatiran noon at ngayon, at dahil dito, kahit sa mga darating pa, ito'y mga punong-punong buhay at pananampalataya sa Diyos ng ating kapatiran. Kaugnay din nito, binasa ko yung Hebrews 12, no? Na teksto natin ngayon, at binasa rin naman kanina ng ating Bible reader. Doon kinuha yung cloud of witnesses. Sapagkat sa Tagalog ay ang makapal na saksi. Ang makapal na saksi. Kung kaya't ang una, nais kong banggitin nga ngayon ay alalahanin natin ang makapal na saksi ng kapatirang ito. Minsan ako'y naging kabahagi ng kapatiran. Hindi pa, the please lang pala, the please. Dahil si Mrs. naman ang pastor hindi naman ako. Ako'y nakikitira lamang doon sa pastoral house. Sapagkat ang destino ko ay sa Rosario. Dito kami nakatira, doon sa ating simbahan. Naging kabahagi kami, ang aming pamilya, ng buhay ng Lipa Evangelical Church. At nung panahon na noon, siyempre, iba noon ang mga leader. Yung mga leader noon, nakikita ko pa ngayon, kami ay para lahat ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat patuloy kaming binibigyan ng buhay. Alalahanin natin ang makapal na saksi ng kapatiran. Alalahanin natin ang panahon na kanilang ginugol. Alalahanin natin ang talento na kanilang ibinigay. Alalahanin natin yung pananaw, yung pamamahala ng kapatiran sa iglesyang ito na sila'y nagtulong-tulong upang ito ay patuloy na maitayo. At alalahanin natin ang kanilang pananalig sa Diyos na siyang pundasyon ng kanilang paglilingkod at pagkakaisa. At dahil dito, dahilan sa ang ating tema ay Cloud of Witnesses, makapal na saksi bilang pag-aalaala natin sa mga naunang kapatiran ng Lipa Evangelical Church, batiin natin sila, palakpakan natin ang makapal na saksi ng ating iglesia. Dito punta po tayo sa Biblia, yung teksto natin. Doon sa Hebrews 12, yung makapal na saksi, para makita ninyo yun, babasahin niyo yung chapter 11. Dahil doon sa chapter 11, doon iniisa-isa. Sino yung mga saksi na mga Hebreo nung panahon ng Batang Tipan. At iniisa-isa nila. Pero bawat pagbanggit nila sa naging buhay noong ama ng kanilang pananampalataya, ang term palagi ay dahil sa pananalig sa Diyos. Basahin niyo yan. Makikita ninyo yung kasaysayan ng Israelita. Pero palaging dahil sa pananalig sa Diyos, si Abraham ay tumalima sa Diyos. Umalis siya sa kanyang lugar. Pumunta doon sa lugar na sinabi ng Panginoon. Pagkatapos, dahil sa pananalig. Doon sa talatang 29, dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga taga-Ehipto, sila'y nalunod. Yung kung napanood ninyo yung Ten Commandments, halos mabivisualize ninyo yung nangyaring ito. Sapagkat ikinuwento yan sa movie ng mga nag-akda ng Ten Commandments. Meron ako nabasang article. Sinikap nila na maging nabigyan ng scientific explanation yung pagtawid ng mga Israelita sa dagat. Sinikap nila. Alam nyo,
sinuri nila yung dagat. Sinuri nila. At in short, ang kanilang napaghinuha, no, ang tinawidan ng mga Israelita ay mga land bridges. Natotoo naman, dito nga sa Pilipinas, nung bata pa ang ating bansa, may mga land bridges sa mga island ng ating kapuluan. At yun ang kanilang naging theory, na yung mga Israelita, pagkat siguro kabisado nila yung dagat, tumawid sila sa land bridges. Yung mga Ehipsyo, mga sundalong Ehipsyo, hindi naman sila nag-aaral at ang alam lang nila ay humawak ng mga sibat at sumakay sa mga kabayo. Akala nila ngayon ay hindi nila nalaman kung saan dumaan ang mga Israelita at sila'y sumugod, nalunod ngayon ang mga Israelita. Those are assumptions, scientific explanation on what had happened during those time. Pero nakita ko nga, siguro ang iba natin ay mapapakibit balikat. Bakit? Wala naman sinasabi sa Bibliang ganun. No? Siguro ang iba. Pero, ano pa man ang ating assumption, no? Ano pa man ang ating mga interpretasyon, mayroong iisa na gusto kong banggitin. Ano yon? Dahil sa pananalig sa Diyos. Yun ang malinaw. Lahat ng mga nakalagay doon na isinulat, ang binibigkas ay dahil sa pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, naging matatag ang pagtitiwala ng mga Israelita na sila ay hindi pababayaan ng Diyos. Yun yung nasa sa puso at nasa isipan ng mga Israelita. Kung kaya't natawid nila at sila'y nakaligtas mula sa kapahamakan. Doon naman sa talatang 31, nakatawid na sila sa Ehipto. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Itong si Rahab ay isang taong nananalig sa Diyos. Ngayon, ang kanyang lang buhay ay, sabi sa Biblia, marumi ang kanyang naging buhay. Noon ngayong dumating na ang mga Israelita at gusto na nilang pasukin uli yung lupang pangako, sapagkat doon naman sila galing. Nung panahon ni Jacob, nagkaroon ng tagtuyot. Kinakailangan umalis sila doon. Pumunta sila sa Ehipto sapagkat naroon ang pagkain. Kung kaya yung pamilya ni Jacob, inalis niya doon. Ngayon, dumating ang panahon, sapagkat ito ipinangako ng Diyos sa angkan ni Abraham, sila ngayon ay kinakailangan bumalik. At nung sila'y bumalik na, kukunin na uli nila. Siyempre, nalagyan ng ibang tao yun. Hindi naman iisang taon silang nawala. Generation sila na nawala. So natural, may mga tao doon na nakatira. Kaya't ang gagawin nila, papasukin nila ngayon yung ipinangako sa kanila ng Diyos. At si Rahab ay naging isa sa mga significant na instrument ng Diyos at nagbigay ng kanyang sarili. Kung kaya nga, ang sabi doon sa talatang 31, dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, bagaman mabaing masama, marumi ang paumuhay, siya ay iniligtas sapagkat siya ay nagpatuloy ng mga tiktik, ng mga espiya na pinadala ng Moises upang planuhin nila ang pagsakop. Ang pananalig ni Rahab ay nagbunsod upang magbigay siya ng kanyang kakayanan para sa Panginoon. Ang pananalig ni Rahab ay nagbunsod upang magbigay siya ng kanyang kakayanan para sa Panginoon. Ano ang lesson na makikita natin dito? Unang lesson, patatagin natin ang ating pananalig sa Diyos. Yun ang sinasabi sa Hebreo. Patatagin natin ang ating pananalig. Ikalawa, ang buhay na pananalig sa Diyos ay kumikilos
para sa kaganapan ng kanyang layunin. Ang buhay na pananalig sa Diyos ay nagbibigay ng kanyang bahagi para sa gawain ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Rahab. Patatagin natin at buhayin natin ang ating pananalig sa Diyos. Isang example na nakikita ko dito itong mabuting Samaritano. Alam naman natin ang mabuting Samaritano. Gusto kong banggitin lang yung 3 na karakter ng mabuting Samaritano. Yung saserdote, yung Levita, at saka yung mabuting Samaritano. Anong nakita ko dito? Silang lahat ay nananalig sa Diyos. Maliwanag yun. Ito ngang isa may duda pa Kasi Samaritano, hindi siya purong Hudyo. Sapagkat anak siya ng isang hindi Hudyo, kapag ang isang Hudyo nakapag-asawa ng isang hindi Hudyo, hindi ka na Hudyo. Ikaw ang tawag sa iyo Samaritano na. Lalo pa yung anak. No? Yung anak. Silang 3. Pero, anong ginawa nung 3, nung 2, nung una? Yung Levita, yung saserdote, nakita nila yung biktima dun sa nakahandusay. Pero yung saserdote, umiwas ng daan. Ikalawa, dumaan ang Levita. May pananalig din sa Diyos. Nakita din niya ang biktima nakahandusay. Umiwas siya ng daan. Ikatlo, yung mabuting Samaritano. Nakita niya ang nakahandusay. Bumaba siya sa kanyang sinasakyang asno. Nilagyan niya ng first aid yung nakahandusay. Nung maganda-ganda na siguro ang kalalagayan nung halos patay na. Pagkat yung po'y binugbog binugbog, biktima ng tao. Isinakay sa kanyang asno, dinala sa bahay panuluyan para mas magamot doon sa bahay panuluyan. 3 mananampalataya. Pero yung mabuting Samaritano, buhay ang kanyang pananampalataya. Ang sabi ng ating teksto, patatagin natin, buhayin natin ang ating pananampalataya. Dito sa ating liturhiya, ako ngayon nagpapasalamat at inyong babasahin natin ng sabay-sabay yung kapahayagan ng pananampalataya ng United Church of Christ in the Philippines. Inyo pong tunghayan, pagkatapos ng mensahe ng salita, doon sa 1, 2, 3, 4, 5, ikalimang paragraph. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang ang bawat tao ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo at ang buong sanlibutan ay gawing kanyang kaharian. Na ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Hesukristo ay pinapahayag. Kung saan ang pagpapagaling sa mga may sakit ay isinasagawa. Kung saan ang pagpapakain sa mga nagugutom ay nagaganap. Kung saan ang pagbibigay ng liwanag sa mga bulag ay nangyayari. At kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggo at inaapi ay natutupad. Kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral. Pinag-uusapan natin dito, sangayon sa teksto, ang pananampalataya ay kinakailangang patatagin, ang pananampalataya ay kinakailangang buhayin. At sa pagtingin ng buong simbahan ng United Church of Christ in the Philippines, ang buhay na pananampalataya ay yung tayo ay nakikibahagi upang ang kaharian ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan dito sa ating sanlibutan. At paano ito? Sa konkreto, binabanggit din dito, ang buhay na pananampalataya ay ang pagbibigay ng bahagi para sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos na kung saan ang pananampalataya kay Hesukristo ay ibinabahagi. Ang buhay na pananampalataya ay nagbibigay tayo ng bahagi para sa kaganapan ng salita ng Diyos na kung saan ang pagpapagaling sa mga may sakit
ay isinasagawa. Ang pagpapakain sa mga nagugutom ay isinasagawa. Ang nagaganap, ang pagbibigay ng liwanag sa mga bulag ay nangyayari, kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggo at inaapi ay natutupad, at kung saan ang pag-ibig, ang katarungan at kapayapaan ay umiiral. Mga konkretong bagay upang tayo ay maging buhay ang ating pananampalataya. Ang kinakailangan lamang ay ang ating desisyon at pagpapasya at ang leading ng Holy Spirit, yes, at ang leading ng Iglesia upang ang bawat kaanib ay makapagbigay ng kanyang bahagi para siya ay magbigay ng bahagi sa kaganapan ng karya ng Diyos. Sa ganitong paraan, napapatatag natin at nabubuhay natin ang ating pananampalataya. Yun namang verse 12 na, no? 12:1. Yayamang tayo ay naliligid na makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Nung ako ay nasa Sunday School pa, sa Batangas, UCCP, at hanggang sa pumasok sa seminaryo, binabanggit bagay yung tayo daw, kinakailangan ang karakter natin ay maging Christ-like. We should have a Christ-like character. Sapagkat iba-iba naman ang karakter natin, iba-iba mga pag-uugali. Ay paano ba dapat na pag-uugali? Yung katulad ng karakter o pag-uugali, pagtanaw ng ating Panginoon. Siguro, ang inisip, katulad ng pagtanaw ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng kanyang damdamin sa mga tao, lalo tigit doon sa mga mahihirap, sa mga biktima, ang kanyang pagmamahal sa buong sanlibutan at ang pagbibigay nga ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Ganon katindi yung naging buhay ng ating Panginoon. Hindi ko naman sinasabing tayo'y maging Jesucristo. Iisa naman ang Jesucristo. Huwag niyong hindi yun. Subalit, si Jesucristo, bukod sa siya ang ating Diyos, siya'y maging modelo ng ating buhay. Meron akong props sa inyo. Itong gloves. No? Susuot ko. Pag itong gloves na ito, ginagamit natin eh. Pag ito'y suot natin, no, itong maraming nagagawa yung glove. Pwedeng ito ay kumaway, hello. No? Pwedeng ito'y humawak ng aklat, ng libro. Pwede rin itong hawakan yung Cloud of Witnesses na libro natin. Pwede rin itong pangtapik sa balikat ng ating kapwa. Maraming pwedeng gawin ang glove pag nakasuot sa ating kamay. Pero, alisin natin ito sa ating kamay. Ano na nangyari sa glove? Wala lang. Hindi na siya katulad ng dati. Kahit mo yan ay utusan, hindi yan gagalaw. Kahit mo yan ay paghampasan, nagiging isang cloth, damit na lamang siya. At dito natin pwedeng ihambing ang ating sarili. Katulad tayo ng glove. Pero, tayo'y magkakaroon ng, sabi doon sa aking pinagbabalik, real consequences in life. Magkakaroon tayo ng impluensya. Magkakaroon tayo ng magiging epektibo ang ating buhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang gloves na ito ay susuutan natin ng kamay, kung ang ating sarili ay ipapaloob natin, i-internalize natin ang diwa, ang buhay, damdamin at misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Philippians 4:13, ang sabi, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas
nakaloob sa akin ni Kristo. Lahat ay magagawa ko dahil sa kaloob na lakas sa akin ni Kristo. Tayo'y walang lakas. Wala tayong saysay. Kung hindi si Kristo ang siyang magbibigay ng saysay at ang kanyang misyon ang magbibigay ng saysay sa ating buhay. Kaya nga sa 105 na anniversary ng ating iglesia, ang panawagan, patatagin natin ang ating pananampalataya. Buhayin natin ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. At si Kristo ang siyang mamayani at maghari sa ating buhay sa araw-araw. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos at aming Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa banal na kasulatan na iyong ipinagkaloob sa amin na dahil dito, patuloy naming nauunawaan kung papaano ang pananampalataya sa inyo ay aming ipapahayag. Tulungan niyo, Panginoon, ang kapatirang ito na patuloy na saliksikin ang banal na kasulatan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy kaming maging saksi ng iyong katotohanan, ng iyong pag-ibig sa komunidad na aming kinabibilangan. At tulungan ninyo kami, Panginoon, na gamitin namin ang lahat-lahat sa amin bilang kapahayagan ng iyong pagmamahal sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan ko pong magsitayo ang kapulungan. Ang pagpapahayag po ng pananampalataya ng United Church of Christ in the Philippines ay atin pong sasambitin ng tugunan. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, manlilikha, manunubos, at umaalalay na siya naglagay ng kayusan at layunin, kahulugan at kaganapan kay Jesucristo na nagkatawang tao at nagahari bilang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa Espiritu Santo, nananahan siya sa sanlibutan, nagbibigay lakas at pumapatnubay sa mga mananampalataya upang maunawaan at maisabuhay ang kanilang pananalig kay Jesucristo. Sumasampalataya kami na ang Iglesia ay katawan ni Jesucristo, ang kalipunan ng mga ipinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at pinagkatiwalaan ng ministeryo ni Jesus. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang ang bawat tao ay magkaroon ng bagong buhay kay Jesucristo at ang buong salibut ay gawing kanyang kaharian. Na ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Jesucristo ay ipinahahayag, kung saan ang pagpapagaling sa mga may sakit ay isinasagawa, kung saan ang pagpapakain sa mga nagugutom ay nagaganap, kung saan ang pagbibigay liwanag sa mga bulag ay nangyayari, kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggo at inaapi ay natutupad, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral.
Siya nawa. Maaari na po magsiupo ang buong kapulungan. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang natin ang banal na hapunan. At habang inaawit po natin ang awit ng paghahanda, inaanyayahan ko po ang matatanda ng Iglesia na dumako bilang pakikibahagi sa banal na hapunan.